Hello guys! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog. Napakaganda itong i-share ko sa inyo kasi pwede tayong makahiram hanggang 250,000 pesos at napakabilis nga din po yung pag-process nito ng ating loan application at legit na legit din po ang pautangan na ito. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito ay pwede po tayong makapag-apply online. Once na nakapag-submit kayo ng inyong loan application, mag-aantay na lang po kayo ng tawag galing sa officer ng bangko na ito. And isasabihin na lang din sa inyo kung ano yung next process nga ng inyong pag-apply. Kung ano yung next process na dapat nyong gawin. Pero bago ang lahat mga beshies, may good news nga po ako sa inyo kasi every Saturday, namimili nga po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash. And every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So, bali ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin, yung reviews natin sa iba't ibang mga nagpapautang online para 'di ba, may idea na lang din kayo kung saan kayo pwedeng makahiram. Let's get back to the topic mga beshies, and here nga, itong Power Payday Loan ng Bank of Makati ang i-share ko sa inyo. So, loan as much as 250,000 pesos with Bank of Makati's Power Payday Loan. No credit card required, fast approval and flexible payment terms, payable up to 36 months. So, napakabilis nga po yung pag-process nito ng ating loan application at sabi ko nga kanina, pwede tayong makautang hanggang 250,000 pesos at yung payment terms nga ay hanggang 36 months. Okay? So, ito mga beshes, yung mga eligibility criteria para makahiram nga dito sa Power Payday Loan ng Bank of Makati. So, yung edad po ay 23 hanggang 60 years old, permanent employee for 2 years, and 2 years of practice for professional naman. So, ang maganda dito mga beshes, kahit wala kayong existing na credit card, pwede pa rin kayong makautang. Kasi yung mga ibang bangko, bago kayong makahiram nga sa kanila, kailangan meron kayong existing credit card. Pero natuwa nga ako sa bank na ito mga beshes kasi okay lang makahiram dito kahit wala nga tayong existing na credit card. Wala din itong guarantor, wala din collateral. At should have at least one landline, either home or office landline. Usually po mga beshes, yung processing time nito ay 2 to 5 banking days. Pero alam nyo ba na kapag nakapag-submit ka ng mga requirements na sobrang malinaw at kompleto din naman lahat yung mga nasubmit mo, kapag tinatawagan ka ng bangko or tinatawagan ka ng representative nga nitong Bank of Makati, ay nakakasagot ka agad para sa personal verification. At nung tinawagan din po yung HR nyo, dun sa employer mo nga, ay nakasagot agad for employment verification, ay hindi abutin ng 5 days yung processing time. Mas mapapabilis yung pag-process nga nito ng ating loan application or pag-process ng Bank of Makati ng inyong loan application once nga na nakikipag-cooperate din naman kayo during the CI at yun nga natatawagan agad-agad or mabilis sumagot din yung employer nyo, yung HR nyo for employment verification at syempre kompleto tayo ng requirements and napakalinaw yung mga requirements na nasubmit mo, yung tipong hindi blurred, okay? Ito yung mga eligibility criteria para nga makautang dito. Dapat po Filipino citizen, yung edad nga ay 23 to 60 years old, should have a landline and a mobile number, must be regular dapat po sa present employer nga at meron tayong sahod na at least 20,000 pataas. Para nga kayo ay makautang dito, magutan lang natin syempre yung Bank of Makati Credit Application Form na makikita nga natin online. So, ilagay ko na lang din yung link sa comment section. At yung photocopy of government issued ID, ito yung mga requirements na kailangan natin mo i-submit. Okay, and then photocopy of company ID, yung payslip for the last month if with allowance, payslip for the last 3 months are needed. And then most recent billing statement, yung phone, wifi, cable, electric, or water bill. Yan po yung tinatanggap sa proof of billing. At yung certificate of employment. So, napakadali lang actually manghiram dito. Kasi akalain mo, wala kang existing credit card, tas papautangin ka. And usually, sa ibang mga bangko, mga beses ko ha, kailangan meron tayong existing credit card bago makautang. Pero dito sa Power Payday Loan ng Bank of Makati, okay lang nga makahiram kahit wala tayong existing
na credit card. So, ito lang, yung application form na kung saan magsasagot nga tayo online, yung photocopy of government-issued ID, front and back yan with 3 specimen signature, yung company ID din mga beshies, front and back pa rin yan with 3 specimen signature, yung payslip mo, yung proof of billing, it's either water bill or electric bill, yung internet bill, ayan. At yung certificate of employment, makakahiram ka na nga dito sa Power Payday Loan. So, yung mode of payment dito mga beshies ay via post-dated check. At maaring may nagtatanong sa inyo, ano nga ba Miss Yana yung post-dated check na yan? So, ito po ay cheque, okay? Cheque na kung saan i-issue nyo sa Bank of Makati once na naaprubahan ng inyong loan application. So, kunwari 12 months yung loan terms mo or payment terms, kailangan mong magdala ng 12 na check doon sa branch kung saan mo i-claim nga yung loan proceeds. Kasi yun po yung popondohan natin every month dun sa possible na magiging monthly amortization nga natin or monthly amortization nyo kung sakaling maprubahan ang inyong loan application. So, proceeds mga beshies will be credited to your savings account in Bank of Makati or via manager's check. Check if the loan amount are higher. Kung sakali nga na na-approve ng inyong loan application, so pwedeng papasok yung loan proceeds sa inyong Bank of Makati account or via manager's check. If in case na gusto nyo nga subukan, ilalagay ko nga po yung link sa comment section. So, kailangan nyo lang masagutan itong loan information, yung personal information, business details, work and finances, at yung personal references. So, once nasagutan mo lahat ng mga ito, isasubmit mo lang at mag-aantay ka ng tawag galing nga sa officer ng Bank of Makati. So, like for example, dito sa loan information, kailangan mong masagutan nga itong type of loans, other type of loans, yung loan amount. Ayan. So, kailangan yung masagutan ang mga ito mga beshies para nga makapag-proceed tayo. And select loan terms, mamimili ka na lang din kung ilang buwan mo gustong bayaran ang inyong utangin. So, meron itong 6, 12 hanggang 4 months yung nakalagay dito. And click nga lang natin yung next step at dito tayo sa personal information. Sa personal information mga beshies, ilalagay lang natin yung kompletong pangalan, date of birth, syempre yung gender, place of birth, civil status, nationality, yung number of children, number of dependent, educational attainment, tas yung mother's full maiden name, yung SSS, and TIN number, at yung present home address. At kapag ginext mo ito mga beshes, yung business details, saan ka nga ba nagtatrabaho, or ano nga ba yung name ng business mo, ayan, magkano ang sahod mo, ganyan, and then work and finances, at yung personal references, or contact person. After nga nun mga beshes, submit nga lang natin at mag-aantay na lang kayo ng tawag galing nga sa representative ng Bank of Makati. So, napakadali lang umutang dito mga beshes ko ha. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng legit nga na pwedeng mahiraman online, then maganda na i-try nyo or i-consider nyo itong Bank of Makati na Power Payday Loan. May marami yung klaseng loan na ino-offer nitong Bank of Makati. Meron ding personal loan, motorcycle loan, auto loan, expanded motor loan, yung housing loan, personal loan nga, at yung luxury bikes. Okay, so marami kayong option mga beshies kung ano yung gusto niyong klaseng loan na hiraman. Pero ang sinubukan nga natin or itong pinakita ko sa inyo ay itong Power Payday Loan kasi sa tingin ko isa ito sa may pinakamabilis or napakabilis yung pag-process nga nila ng ating loan application. So kagaya nung sabi ko kanina, itong Power Payday Loan, pwede nga tayong makahiram hanggang 250,000 pesos, payable up to 36 months mga beshies. Itong tinatawag na employee of top corporation at employee of non-top corporation. Kapag kayo ay nagtatrabaho sa mga top corporation or kilalang mga company nga dito sa Pilipinas, ay pwede kayong umutang ng 20,000 hanggang 250,000 pesos. Pero kapag kayo ay nagtatrabaho sa mga non-top corporation, ang pwede lang nating mahiram ay 20,000 hanggang 100,000 pesos. So yung sample ng top corporation mga beshes ay gaya ng Petron, ganyan yung mga bangko din, yung mga nagtatrabaho sa mga bangko, Coca-Cola, ayan, so napakarami. Tapos PLDT, ganyan. Napakarami, so pwede nyong i-search sa Google kung ano yung mga top corporation nga dito sa Pilipinas para malaman nyo kung
yung pinagtatrabahuan nyo ba ay kasama siya sa top corporation. Kasi pag kasama nga sa top corporation yung pinagtatrabahuan nyo, pwede nga kayong makahiram hanggang 250,000 pesos. Sa non-top nga kasi ay 100,000 pesos lang yung maximum na pwedeng mahiram. Okay? So, yun lang mga beshies. Sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. Meron kayong nalaman na naman kung saan pwede manghiram kapag kailangan natin ng extra cash or kapag meron kang gustong i-purchase or gusto mong magpa-renovate ng bahay pero kulang ka sa budget, ayan, pwedeng-pwede nyong i-consider itong Power Payday Loan ng Bank of Makati. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo nga din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!